Gabi ng Misteryo. Mga misteryo, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome again sa pang-edisyon nating programa ang Gabi ng Misteryo ngayong Sabado sa DZRH, worldwide, sa iba't ibang cable channel ng DZRH, sa DZRH Radio, DZRH Television, at maging sa DZRH social media platforms, sa Facebook at sa YouTube channel, cable channels ng DZRH. Tonight, ay pag-usapan natin very interesting and exciting yung ating pag-uusapan tungkol sa full moon, and ito yung aapanan natin this coming March 3, ang total lunar eclipse. May mga guest tayo tonight na magbibigay ng kanilang mga experiences about full moon. Meron bang mga nakakatakot na experiences? Magbibigay din sila ng mga tip. Ano bang dapat na gawin during full moon, ha? Kayo ba'y nakakapag-charge ng inyong kristal? Tuwing full moon, sabi nila kapag maliwanag daw ang buwan, dapat ilalabas yung mga crystals mo, yung mga ganito, mga crystal na ganito, di ba? Yan. Ito, mga clear quartz crystal, yung mga crystal na pulse-pulseras, ayan na. At iba pa, ibibilad daw sa liwanag ng buwan para ma-charge during full moon. Yung iba naman ay ginagawa ay ng rituals. They do some rituals para ma-fulfill ang anumang mga dreams or ma-achieve ang anumang pangarap sa buhay. Iba naman ay they do some visualization, nagme-meditate. Iba ay naguhubad. Huwag nyo gagawin. Nasa sa inyo. Kasi may mga paniniwala kapag full moon daw, totally naked daw para masagap ng todo yung enerhiya mula sa kabilugan ng buwan. Sa inyo na po yun. Hindi ko na po kayo husgahan tungkol doon. Wala namang husga sa inyo. Basta gawin nyo lang yan na wala nakakitang iba. Baka sabihin pa, makakita na iba, bigla silang magtawag sa simental. Joke lang, ano ba? Yung iba naman ay they do some, dance and singing. May mga chant, ayan. Sa ibang mga bansa may mga chants pa yan, ano? Tulad dito, pwede mong mag-chant ng iba-ibang mga Hindu chants, Indian chants, at iba pa. So, iba't ibang mga rituals, iba't ibang mga ceremonies na ginagawa during full moon. Lalo na ngayon paparating na total lunar eclipse. Ngayon, tungayan natin yung tungkol nga rito sa total lunar eclipse mula dito sa isang YouTube channel na nakafocus tayo. Panoorin natin yung ito mula sa Wion channel sa YouTube. Dito. Yan. Sa buwan ng Marso to. Ngayon, pasok ng Marso. March 3. Ayun binbanggit ito, nagiging raw siya parang kapag nasa total lunar eclipse talagang yung totality mismo nagiging kulay red. So tawag nila dyan deep blood red. May mga ibang mga pamahiin na red, nako delikado yan, baka dumanak ang dugo. Huwag ko natin isipin yung negative o anumang maling paniniwala tungkol dito. Maybe we can make a more we can think a more positive result itong ganitong mga maaaring mangyari sa buhay ng tao, kasi sabi nga nila, based na rin sa advice ni Professor Jimmy Licaco nung tayo'y dumalo sa kanyang mga seminar and workshops, and patuloy niyang advice sa atin na maging maingat tayo sa ating iniisip, kasi what we think could happen. Diba? Very powerful ang ating kaisipan. So, I think let's think about beautiful events in the future during this blood red moon. Pero mag-ingat tayo. Yon. Okay. What else? Expected.
may bike pa. Eclipse occurs overnight. Ito binabanggit dito, I think sa America to, na sa US and other parts, western area, kung saan makikita yung full moon. So, ang banggit nila dito, overnight from March 2, so abangan na yan from March 2 to March 3. I think sa atin, nakafocus tayo sa March 3. Gabi. Hapon to gabi. Yun. Mamaya, check natin yung yung website ng Pag-asa tungkol dito. Anong kanilang paliwanag tungkol dito sa total lunar eclipse. Okay. Alright. Although sa US, sa US ang will get the best view daw of full totality. Dito rin sa Pilipinas, kayo naman, huwag mo puro US lang. Huwag lang doon sa lugar ni President Trump. Dito naman tayo sa lugar ni President Ferdinand Marcos Jr. I hope si President BBM ay titingala rin niya sa total lunar eclipse on March 3. Mr. President, maybe you have time to witness a rare astronomical event po yan. Sabi, ngayon lang yatang 2026, ito lang yung total lunar eclipse na makikita natin ito sa Pilipinas. I don't know kung sa Pilipinas o meron pa ibang mga lugar in other months. Ayan, dapat maging klaro. May magdasal tayo sa ating pong lumikha na maybe na dapat on March 3 maliwanag ang kalangitan. Walang ulap. Hindi, walang ulan. Walang thunderstorm. Ayan, sana hindi maging KJ. Okay. Okay. Ito na sa US too. West Coast din. West Coast sa US yun. What else? Wow. Worldwide, more than 3.3 billion daw nakatao sa buong mundo ang makaka-witness itong total lunar eclipse. Okay. Another one here is, what else? Ito, clear skies again. Okay, clear skies. What else? Isa pa dito. Ayan. Abangan natin ang mga winabangit. Ito, very, very interesting to. This will be the only chance daw in 2026 to see a total blood moon. Wow. So, wala nga absent. Parang sa gabi na misteryo, wala nga absent, ha? See you all. Kaya nga, yan din ang sinasabi ni Juan, see you all. Okay, tapos na yan. Yung presentation na yan. Okay, so yan ang ating aabangan na mga kababayan, dito sa darating na March 3. Now, napag-usapan natin ano nga ba ang sinasabi rito ng Pag-asa. Punta natin ng Pag-asa. Ito. Meron silang nilabas na press statement. Kailan ba to? Press statement last February 23. Dali lang. Last February 23, 2026. Ito yan. Okay. Ito ay mula mismo kay Dr. Nathaniel Servando. Ayan, Nathaniel T. Servando, Administrator ng Pag-asa. Ito, banggit nila dito sa kanilang statement, on March 3, the moon will be totally eclipsed in Manila and other parts of the Philippines. Oh, nice. Hindi lang sa Maynila. Oh, yan for about 59 minutes and 24 seconds. Wow! Halos ang oras. 59 minutes and 24 seconds. Ang total lunar eclipse will be completely visible in
over Eastern Asia, Australia, Central Pacific, and most of the Americas. Yan. If weather permits, the public is invited to observe the moon on March 3. Ito yon, March 3. Ang maximum ito po ay 7:34 p.m. on March 3. Ito yung maximum. Ito yung totality, no? Okay, tandali lang. So, yun ang totality niya ng maximum. Now, pero mag-e-end siya ng totality niya at 7:04 p.m. So, alas 7 pa ng gabi, tumambay na kayo sa labas. During the umbral phase. Yung umbral phase, ano ba yung umbral phase? ito. May nilabas na ako rito mga ano. Pag umbral, penumbral. Ay, ito, mas maliwanag to. Sa space.com. Oh. Kita nyo? Kita nyo ba? Kita nyo. Oh, ito yung sun. Ito yung earth. Ganito yung sitwasyon pag lunar eclipse. So, ito yung sun. Ito yung earth. Ito yung moon. Tama? Ito yung moon. So, ang total lunar, tinatakpan ng moon yung liwanag. Sandali. Tama ba? Sandali lang. Dapat ito tinatakpan natin, di ba? Tinatakpan ng planet yung shadow ng sun kasi ang light ng moon ay kinukuha sa sun. Tama, di ba? Oh. So, ito yung tinatawag na umbra. Ito, dito sa banda rito. Ito yung umbra. Ito yung total na parang darkness, no? Ayan. Ito the sun. This is the earth. Ito yung moon. So, nasa kabila. Yung solar eclipse kasi, ang tumatakip sa sun ay buwan. Dito. Pag solar eclipse. Diba? Pag solar eclipse. Ang tumatakip sa araw, liwanag ay buwan. Ngayon, pag lunar eclipse, ang tumatakip sa light na tumatagos sa buwan ay tayo, yung planeta natin. Yun. So, ito yung umbra area to umbra. Ang penumbra ito, area na to. Okay. Natin. Magtagal na to O yan di ba? Moon, umbra, penumbra. Okay, sandali. Kung dito naman natin titingnan, ano naman to, solar eclipse to Pero pag lunar eclipse, yun yung kabaliktaran sa kabila. Diba? So, yun. More or less. Baka naman nalito na kayo. Diba? Kasi kapag I think this one is better. Hindi ito kasi ang tumatakip talaga kapag lunar eclipse, ang tumatakip sa liwanag na kinukuha ng buwan mula sa araw ay tayo, yung planet sa natatakpan. Okay. Ito. Mas, yan. Mas okay to. Ito yun. Ito. So, yun. Ito yung sun, ito yung earth, ito yung moon. Yan. So, yung umbra, ito yung pinaka-dark part, umbra. Ang penumbra, itong part na to.
Okay, ito yung penumbra. Yan. Alright, so ang sabi ng Pag-asa, balikan natin ang Pag-asa. Ang sabi ng Pag-asa, sa 7:04 pa lang ay enter na siya sa totality. Ang pinaka-maximum lunar eclipse ay 7:34 p.m. on March 3. Ayan, abangan natin yan. And the moon will until 8:03 p.m. Yung umbral phase na tinatawag. Yung talagang blood moon. Okay? And tatagal pa siya ng yung umbral shadow ng 9:17 p.m. Ang moon ay sisikat, hindi lang araw sumisikat. Ang moon will rise in Manila at 5:58 p.m. already at partial eclipsed. Ayan. O, diba? So, matagal-tagal, no? From 7:04, hindi na pala 1 hour lang, ano? Yung kumpleto na to, yung buong cycle na to, hanggang 10:25 p.m. So, during the maximum eclipse, the umbral shadow cast by the Earth will obscure 100% of the moon's disk. This phenomenon is sometimes referred to as a blood moon. So, yung tawag yan, blood moon. Kasi nagkukulay red yung buwan. Habang tinatakpan ng anino ng planet Earth ang liwanag ng araw na dapat tatagos sa buwan. Okay. Ito na yan. The predicted times of occurrence daw po ay iba-iba sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas. So, i-check na lang ho ninyo yung binabanggit dito na table 1 PDF. Yan. I-check ho ninyo ito sa website ng Pag-asa. Okay. Total lunar eclipse is very easy to observe, sabi po ng Pag-asa. Modest pair of binoculars will provide an excellent view of the moon surface, pero hindi naman daw required kasi nakikita naman daw po yan sa naked eye. Contrary sa solar eclipse na kailangan ng protection yung ating mga mata. So yung mga ginagamitan ng filter, di ba? Film to filter yung kapag solar eclipse. Pero pag lunar eclipse, pwede kang tumingala, tingnan mo directly. Alright, so this will be on March 3. So mark your calendar. Mag-alarm kayo. Alas 7 pala ng gabi, pwede na kayong tumingala. Panalangin natin na klaro ang ating kalangitan. Alright, okay. So yan po mga kaibigan. And ito na. Papasok na tayo sa mga guests natin na mag-share sa atin ng kanilang experiences, kanilang mga experiences and anong mga tip nila tungkol sa full moon and anong mga rituals or ceremonies na dapat na gawin. Dito pa rin sa ating programang Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Okay, tonight ay ito na ang mga experiences na ating mga guests tonight dito sa ating program. And ating munang bigyan daan itong may share sa atin ng grupo ni Brother Nico ng Mystic Way. Ano ang kanilang advice sa atin during full moon? Anong mga rituals na dapat na gawin during full moon? Ano And meron bang dapat na iwasan? Na bawal gawin? Okay. Dito pa rin sa ating programa ang Gabi ng Misteryo. Ito na ang grupo ni Brother Nico Chua, ang ating young astrologist with his group Mystic Way. Go ahead. Take it away, Brother Nico. Ayan, thank you so much, Brother Ray. Muli, ito kami ng Mystic Way para mag-share sa'yo ng knowledge regarding sa full moon ritual or eclipse ritual na kung ano ba yung mga ginagawa ng mga usually na mga practitioner kung anong ginagawa namin sa full moon or during eclipse.
So, kasama ko ngayon ang aking mga co-members ng Mystic Way. Unfortunately, ang iba ay unavailable dahil sa schedule. Pero currently, ang available sa atin is ako, si Siscolin, at saka si Mama G, which is current leader ng Mystic Way. So, ayun, pag-usapan natin today kung ano ba yung mga practices na ginagawa namin. So, mauuna muna ako. Personally, ako nga pala ulit si Nico Chua ng Mystic Way Philippines or Mystic Way. So, as an astrologist, ang ginagawa ko usually during full moon at saka eclipse. So, pag full moon, so related yan kay moon, kay luna. So, as an astrologist and alchemist or astrology alchemy, usually ang ginagawa ko is more on sa cleansing, and madalas kung auspicious or maganda yung daloy ni moon sa astrological signs and aspects, lalo na kung si moon ay nasa Cancer or nasa Taurus, ang madalas na ginagawa ko dyan is hindi cleansing. More on more on manifestation. Usually ang ginagawa ko paano manifestation, naglilight ako ng candle, tapos sinusulat ko by written hand with red ink and with virgin paper, and then sinusulat ko doon kung ano yung mga gusto kong manifestation, pero hindi wishing, hindi ko sinusulat ng I wish, hindi ko din sinusulat ng I hope, kung hindi declaration na, for example, 2026 magkakaroon ako ng ganitong specific amount na money, ganyan, or this 2026 magkakaroon ako ng bagong trabaho, this 2026, yung ganon. So ang manifestation kasi, lalong-lalo na if it's full moon, kasi ang explanation dyan sa energy, by energy and astrologically and scientifically din, ang katawan kasi ng tao is consist of 70%, I think, 70%, or most ng body components natin is water talaga, especially blood. Ayan. Kaya sobrang affected tayo ng buwan, especially kapag eclipse. Ayan, nagiging emotional, nagka-cut ties and ganyan, kaya malakas and prominent yung manifestation and cleansing every full moon. And kaya yung ginagawa ko, more on written manifestation, and then after nun, either kinikip ko siya sa baul hanggang sa makalimutan ko, and then hihintayin ko yung right time or yung divine time na tinatawag namin mga practitioner na mag-manifest agad yun. Or yung minsan ang ginagawa ko most of the time is hindi ko siya tinatago sa baul or hindi ko siya tinatago sa aking manifestation box. Ang ginagawa ko is sinusunog ko siya, hindi na-declare ko siya na so will it happen, ganyan, or amen, like simple saying of amen. And also kapag eclipse naman, since sobrang thin, every time kasi na eclipse for us astrologists, spiritual astrologists and alchemist astrologists, sobrang thin ng layer ng reality at ng spirituality. Kaya malapit din sa mga angels and demons and other stuffs. Pero since nasa liwanag tayo, more on angel work kasi ako. And di lang sa angel work, more on sa manifestation din and prayers, especially ng Psalm 91, which is protective prayer or divine protective prayer ang ginagawa ko kapag eclipse. So, ayan, yun ang ginagawa ko as a spiritual practitioner, as an astrologist, and as someone who closely work with the angels. Ngayon, ang mag-share naman next sa aming member sa Mystic Way, si Siscolin, kung anong ginagawa niya during eclipse or full moon. Siscolin? Hello, ako si Colleen, and ang ginagawa ko sa full moon is, ang full moon kasi is parang releasing ng energy and parang renewal. Especially coming March. Parang siya, renewal lang ng energy ngayon. Ang ginagawa ko is nagda-dance. Kasi parang siya, parang hinahatak ka ng energy niya, and parang nire-release niya yung energy mo na luma. So parang renewal nga. Binabago, parang hinuhugasan ka. Ganon. And yung dancing kasi parang mas okay siya sa mga
artistic and creative na tao kasi parang mapipin mo yung pool ng energy. Mapipin lalo na sa dito may tanda. Mapipin mo yung parang energy doon na umiikot. And besides sa pagsayaw, din, grounding din. Madalas akong maglakad ng nakayapak. Kasi parang binaground mo yung energy mo. So, si Moon kasi as si full moon, releasing siya ng energy. So, mas mainam mag-ground. And, parang siya, parang yun nga, parang hinuhugasan niya yung energy mo. Parang nire-renew ka niya. Nire-renew niya yung energy mo and parang nakiklear din yung mind mo. So, yun lang yung ginagawa ko tuwing full moon. Thank you, Mrs. Colleen. Ngayon, ang mag-share naman sa amin is si Mama G, which is currently leader ng Mystic Way. Mama G. Thank you, Nico. Thank you, Colleen, sa pag-share nyo ng ginagawa nyo every full moon. Ako, madami naman din akong practice every full moon. And agree ako sa inyong dalawa. For purification talaga ng energy talaga yung full moon for me. Talagang, para sa akin, ito yung energy source ko talaga, yung moon. Moon itself na rin. Hindi talaga kahit pang phases ng moon, doon talaga ako nakakakuha ng energy. And madalas ko siyang nagagamit sa mga products ko. And nakakatulong talaga siya sa akin as a practitioner din para malinis yung intention. Lalo pag may malinis sa intention sa mga ginagawa mo, nakakatulong talaga siya. And every full moon, usually pag blood moon, 'di ba? Tama yung nagamit din ako ng candle with runic sigils with the intention na rin kung ano yung gusto kong ma-achieve or ma-manifest. Kung ang gusto kong manifest is about prosperity, masagana yung buhay ko sa taong to or sa darating ng mga buwan. Kung about health, lalagyan ko talaga sila ng runic sigil, yung candles ko, and sisindihan ko siya. Kasama na rin yung pagsusulat nga sa paper with the red ink din. Nagamit din talaga ako ng red ink para mas ma-absorb siya yung energy and manifestation. Tama. And then pagka gumagawa ka talaga kasi ng mga bagay na i-manifest mo, hindi mo talaga dapat i-wish. Hindi talaga siya for wish. Kailangan specific talaga. Huwag ka magsasabi ng sana. Huwag ganon. So dapat talaga claim mo na makukuha mo siya. And may specific numbers, specific dates, totoo yun, mas okay yun. Tapos, burning talaga din yung para sa akin, mas okay. Pag sinunog kasi siya, alam ko na mangyayari talaga siya. Lalo, pag kasanabayan ko pa ng intention ko na positive, pati yung energy ko positive, yung kagustuhan ko talaga mangyayari talaga siya. So, every full moon din, pagdating naman sa mga tools ko, since tarot reader din naman ako, tarot reading, mga crystals, since na after kong ma-surpass yung parang kryptonite ko dati yung crystals, since natutunan akong gumamit ulit ng crystals, pinupurify ko din naman sila by the full moon energy or sa energy ng moon. Ginagawa ko, binabalot ko sila sa red na tela. Ganun din ang pinabalot ko. Binibilid ko talaga sila sa parang moon baiting ang ginagawa ko sa kanila. So, para ma-purify din sila, ma-cleanse kung ano man yung nakuhang energy or bad energy ito sa mga nagamit ko sa mga tao, no? So, para malinis lang din siya, para na-renew, tama yun, na-renew yung energy. So, napakalaki talaga ng tulong ng moon para sa akin sa ginagawa ko as a practitioner. So, ano pa ba? Nakakatulong din siya sa mga tao or kunyari ako, meron akong mga kaibigan na parang hirap din sa buhay or may mga bagay na gusto silang ma-achieve. Nakakatulong din na ako, pag ako maganda yung energy ko, nag-manifest ako, isasama ko yung pangalan nila din doon sa intention ko. So, big help din yun. Kung meron tayong ganun sa pag-manifest natin tuwing full moon or tulad ito, mga ganyang events tulad eclipse. So, ito yung mga ginagawa ko every full moon or mga rituals na pwede nating
gawin din kahit sino sa atin, basta meron tayong pure intention. So, yun lang naman. Thank you very much, Sir Ray, sa pag-invite sa amin ulit dito. Nico. So, ayun. Thank you, Mama G. So, ayan, Sir Ray. And mga kagabi ng misteryo. Yun po ang may share namin sa aming group Mystic Way, kung ano po yung mga practices, spiritual practices na madalas namin ginagawa every time na full moon or eclipse, especially pag eclipse, ganyan. So, more on protection, cleansing, at saka declaration, manifestation. So, also, konting heads up lang and trivia na ang worm moon or yung eclipse is magiging visible siya sa Pinas sa March 3, either 6 or 7:30 p.m. So, pwede nating abangan yan, and then pwede nyong gayahin yung type of manifestation or cleansing na ginagawa namin. And ayun. So, thank you so much, Brother Ray, sa invitation and sa lahat ng kagabi ng misteryo. Thank you sa inyong lahat. It's from Mystic Way. God bless you all. Thank you so much. Bye, Sir Ray. Bye, everyone. Thank you so much, Brother Nico, sa binahagi mo. Binahagi ng inyong grupo Mystic Way tungkol sa full moon, rituals, ano ang maaaring gawin. Gabi ng Misteryo. Now, tonight, ay bigyan na naman natin sa hanay. Alam po ninyo yung mga animals na pagka-sensitive din sa energy sa paligid natin. Especially pa nagpapalit ng panahon, nagkakaroon ng astronomical events, like yan, solar eclipse, lunar eclipse, full moon, pati nga itong mga pumasok ng mga comet, mayroon pang mga solar flare, etc. They can also feel the energies. Now, speaking of that, meron tayong animal communicator na mag-explain sa atin about this, and ito is pamagitan ni Miss Maricris ng Voiceless Whispers. Take it away, Miss Maricris. Hello mga kamisteryo, ako nga pala si Maricris ng Voiceless Whispers. Ako ay isang animal communicator at Reiki Master Teacher. Ngayong gabi, naanyayahan tayong muli sa programang Gabi ng Misteryo sa DZRH ni Ray Sibayan. Ang paksa natin ngayong gabi ay tungkol sa lunar eclipse at isama na rin natin ang tungkol sa retrograde. Pero, ang aking isi-share sa inyo ay mga bagay na may kinalaman sa ating mga animals. May epekto ba ang lunar eclipse at ang retrograde sa ating animals? Paano natin sila pwedeng matulungan? Yan ang aking isi-share ngayong gabi. So, naaapektuhan nga ba ng lunar eclipse ang mga animals? The short answer, yes. Pero merong mga grupo ng mga animals na dapat nating pagtuunan ng pansin bago natin sagutin kung yes nga ba para sa kanila or no. Una sa lahat, yung mga wild animals. Yung mga wild nocturnal animals, kagaya ng mga owls, mga paniki, mga daga, no? Tsaka yung mga iba pang insekto na mas aktibo sila paggabi, no? Kaya sila tinatawag na nocturnal. Nahihirapan sila pag nagkakaroon ng lunar eclipse. Pero, ang lunar eclipse kasi, hindi naman talaga ito tumatagal, no? Hindi naman sobrang haba ng panahon na walang moon or walang moonlight. So, kapag nagkaroon ng lunar eclipse, para sa mga wild nocturnal animals, momentarily, medyo mababawasan lang yung activity nila. Maaring tumigil muna sila saglit. So, magpapahinga sila imbis na gawin nila yung mga natural na bagay na ginagawa nila tuwing gabi. So, titigil muna sila pansamantala. Para bang nag-aantay lang ng traffic, gano'n. So, titigil muna sila, either matutulog or magpapahinga or something. So, meron din silang momentarily confusion, no? Merong saglit na medyo natutuliro sila kasi kapag nawala yung moonlight, minsan yung moonlight lang talagang inaasahan nilang way para makakita tuwing gabi, no? So, kapag walang moonlight, medyo confusing. So, pag inabutan sila na, for example, nag-hunt sila ng gabi, medyo madidisorient lang sila, no? Malilito sila ng konti, maaaring makatakas yung mga hinahunt nila kung predator sila, di ba? So, ganun ang mangyayari sa mga wild nocturnal animals. So, mag-iiba din yung timing nila ng hunting, ng paghanap ng pagkain, no? Yung mga daily rituals nila pagkagising nila sa gabi.
So, maaantala lang yon. Pero, hindi talaga sila na-affect very negatively. Like I said, saglit lang ang lunar eclipse. So, ang mangyayari lang nito, it's a natural pause. Also, coming back to the word natural, no? Ang lunar eclipse kasi, cycles yan eh. So, isa to sa part ng nature. It's natural. So, yung mga animals natin, sanay silang gumalaw according to the energy of nature. So, what is natural for them? Pag dumilim, they pause. They take a break. They relax, no? Hindi katulad ng tao, pag dumilim, buksan ng ilaw, ituloy yung gawain, di ba? Pero our animals are always in tune with the rhythm of nature. So, yun yung first category, no? Mga wild nocturnal animals. The second one is marine life. So, yung mga isda, mga mollusk, mga mammals, mga big mammals, no? Pag nagkakaroon ng lunar eclipse, na-affect lang yung spawning nila. Spawning is parang mass reproduction, no? Some marine life, para makapag-reproduce sila, the males will leave eggs, sperms, no? Tapos, the sperms will fertilize the eggs in massive batches of reproduction, no? So, that's spawning. So, kapag nagkakaroon ng lunar eclipse, dahil nababawasan yung amount of light underwater, no, for the marine life, maaring isuspend lang nila yung pag-spawn, yung pag-release ng sperm, or yung pag-fertilize ng eggs. Hindi rin nila itutuloy kung meron mang migration, no? If a migration is happening at the time na nagkakaroon ng lunar eclipse, the fishes, the marine life will just pause. So, makakakita ka most probably na nasa lull stage lang sila, no? Maaring they're just swimming around kung saan man sila inabutan ng migration. They will wait for the moonlight to come back before they resume. And also feeding rhythms, no? Hindi sila makakain ng maayos if there is not the regular moonlight pagkagabi, no? Some marine life want to eat pagkagabi. So kapag walang moonlight, magpo-pause lang din sila for a moment and then they can resume kapag bumalik na ulit yung moonlight. So, again, it's coming back to animals respect nature. Animals know how to move along with the changes of nature. And that's one thing na dapat natututuhan ng tao. Okay, and the third category is the one closest to our hearts, domestic animals. So, yung mga domestic animals, no, do they get affected by lunar eclipse? Most dogs, cats, and other household pets, no, walang visible na reaction sa lunar eclipse. In fact, masyado na silang very close sa ating lifestyle, sa mga human lifestyle, no? Kaya hindi na rin nila napapansin masyado yung mga ganyang cycles. But, they are responding more to our energy. So, how do we react kapag may lunar eclipse, no? Most of us, dahil we are urban dwellers, we get excited, no, kapag may lunar eclipse. We want to go out, we want to look at the moon as it slowly fades, tapos bantayan natin din pag pabalik na ulit yung moonlight, no? It's a very spectacular celestial activity. So, it depends. May mga tao naman, they get scared of the dark. So, iba yung natitrigger sa mga emotions nila. And, our animals, no, because they are domestic pets now, they respond to how we manage our own energy. So, that's the direct effect of the lunar eclipse to our domestic animals. It's not really diretso sa kanila. Cats are, in general, cats are not nocturnal, no? As we used to know, cats are crepuscular. Same with wild dogs, but dogs now are considered more diurnal. Diurnal meaning mas active sila sa umaga. And crepuscular means mas active sila pag bumababa na yung liwanag, pero not exactly very dark, no? So kayo mapapansin nyo, yung mga cats, no, they love zoomies kapag late afternoon, no? Mga around 5 hanggang 8 p.m. and then they'll take a pause, magnanap ulit yan. Medyo low activity sila ulit. Tapos, babalik na naman yung excitement nila kapag madaling araw. So, that's what crepuscular means. Parang medyo may liwanag, but not too bright.
like in the morning. Pero the dogs are more functional in the morning. Kaya nga, for the dogs, it's very optimal kapag wino-walk nyo sila close to sunrise and a little bit before sunset, no? Kasi they appreciate following the circadian rhythm. Ino-observe nila yung pag-rise ng sun at pag-set ng sun. So when you follow the nature patterns like that, no, your animals are more regulated in terms of their energy and their nervous system. So, ganun sa domestic animals, no? Hindi na ganun ka-direct yung relationship ng lunar eclipse dun sa animal mismo because there are humans in between and they live with the human lifestyle now. Kaya sila domestic, diba? Domesticated na sila. However, there are still marginal situations where yung mga ibang animals, there are animals who are hypersensitive, no? These animals, yung pwede mong sabihin na sobrang skittish, no? Yung konting ingay, konting difference lang ng tao sa household, ganyan, na-affect na sila. So, sila yung mga hypersensitive animals. So, if you have a hypersensitive pet, pwedeng sila makanotice ka sa kanila ng difference ng behavior nila. For example, more hiding, closer to the time ng lunar eclipse, or they might feel more confused, no? Hindi hiding, baka sobrang likot, or more noise, more barking, more meowing, no? Around the time na nangyayari yung lunar eclipse. What that means is, mas ramdam lang niya yung changes ng energy that's happening, no? Maaring hindi sa'yo galing yung changes na yun, or yung energy shift na nararamdaman niya, maaaring straight dun sa environment yung nararamdaman niyang shift ng energy, kaya medyo natataranta siya. So that's restlessness. That's the first sign for hypersensitive animals, no? The second sign is also increased dream activity. I don't know if you've noticed this, pero in the last couple of days, no, in this week, nakaramdam ako ng heightened talaga na dream state activity. More colorful than how it used to be in the past weeks, no? This is because also we are affected by the energy of the lunar eclipse or the upcoming lunar eclipse. So, ganun din sa animals, no? If they sleep, you will notice na mas marami silang parang mga bodily twitching. They sleep more deeply, no? It's not really a cause of concern unless ganun talaga yung nangyayari sa kanya araw-araw, then you need to bring your pet to the vet. Pero kung around the time lang nitong lunar eclipse, then there's really no cause for worry. Just observe and, live with grace with your animal. And then, another thing is nagkakaroon ng emotional surfacing, no? Sa mga animals who are bonded. So, for example, your pets who used to be aggressive with each other nung first time pa lang nilang nagkakilala sa household nyo, tapos naging sweet na sila, naging warm sa isa't isa, naging affectionate. And then, all of a sudden, aggressive na naman sila. So, yung mga ganong bagay, parang ano lang yan eh, temporary, momentary, conflicts, no? Para kasing may emotional surge, parang nagiging irritable din sila at some point. So, pwedeng magkaroon ng ganong mga situations na pwedeng mag-away, pwedeng magkaroon ng friction, pwedeng hindi mo na sila magtabi, ayaw mo na nila magkasama or maglaro, ganyan. And that's perfectly normal. So, there's no need to be worried. So, punta naman tayo ngayon, no? Kung itong pinag-uusapan natin is ano ang possible effects ng lunar eclipse sa ating mga animals. So, paano naman natin sila matutulungan? Let's just say na hypersensitive yung pet mo, no? And you've noticed na masyado siyang skittish or takot pagka may mga sudden changes, no? How can you support your animals? Number one, and this is important also for dogs, no? Kasi dogs need to have their walks, no? Daily yan, daily. Hindi pwedeng hindi. To support your dog sa walk nila, as I mentioned earlier, number one is to follow the circadian rhythm. Around the time na mapalapit na ang lunar eclipse, no, this week and leading up to next week also, make sure that you follow set routines, no? Yung talagang masusunod mo na oras. A time to bring them out for walk. Get some sun, no? Kasi diurnal sila, so they need to feel the sun
on their skin. Their eyes need to register the sun dun sa pupil nila so that they know that it's morning. And also, para ma-increase nila yung intake nila of vitamin D sa katawan nila. And hindi lang yun, no? Kasi ang circadian rhythm, no, following the sunrise and the sunset is very important for the nervous system. And it's the same thing then for people. So, dapat ina-observe nyo rin yun sa mga dogs nyo. So, if you are able to walk your dog twice a day, then you can do a little after sunrise and a little before sunset. No, para yung dogs nyo ma-register pa niya na there's still sun outside but it's already setting. So it's also going to set the mood na pababa na yung energetic levels ng dogs nyo. So pag umuwi kayo or pag bumalik na kayo sa bahay for dinner, then downtime na kayo. So hindi na sobrang excitable yung dog nyo, you know. Yun yung purpose ng routine. So para meron kayong sinusunod na wavelength ng energy, you're also managing your pet's energy level and also their nervous system. Pangalawa is keep the lighting consistent indoors, no? Syempre, dahil the moon is going to temporarily disappear, the moonlight is not going to be visible. So, parang yung expected ng animals nyo na, pag tumingin ako sa labas, makikita ko yung moon around this time. Pero wala siya. So, it can cause a little bit of agitation and confusion. But if you have consistent lighting sa bahay nyo, dahil domesticated animals na yung pinag-uusapan natin, di ba? Then, hindi na sila matatakot kasi alam nila na when I go here, meron akong ilaw. I don't need to be afraid even if the moonlight is gone. So, that's number 1. You keep your routine stable. Number 2 is offer a little bit of grounding, no? If you are doing Reiki, then this is the perfect time. So, yung days before the lunar eclipse, make sure na meron kayong moments shared together where ikaw din, nagda-downtime ka din from the busy hours of your day, no? Nagda-downtime ka and then nagda-downtime din yung dog mo or yung cat mo. Then put your hand on your pet, no? And then sabay kayo, just follow your breathing, no? Tell yourself when you inhale, when you're breathing in, I'm breathing in. Okay? When you're exhaling, I'm breathing out. So, it's also useful for you to say what you're doing kasi your mind is going to tune in to the sound of your voice saying what you're doing. So, it's going to be grounding, no? And also calming for both of you. So, para siyang meditation but it's not doing meditation ng naka-close lang yung eyes. So, that's a very gentle touch, promoting gentle touch and promoting calm presence with your animal. And then, soft music also is very much encouraged, no? Imbis na nanonood kayo ng action movie or horror movie, di ba? Na time na nagda-downtime kayo ng pet mo, you can also try soft music. Music na walang harsh instruments used, music na wala masyadong vocals, you know, like very calm instrumental music that's really going to soothe your nerves. Kahit tayo, mag-ground din tayo sa ganong klase ng practice. Number 3 is don't project fear. So, yung animals natin, they love to mirror us. So, kung ano yung nakikita nila, ito classic example to. Kung hindi nyo napapansin, when you go to the vet, and you're so nervous kasi hindi mo alam yung procedure na gagawin dun sa animal mo pagpunta nyo sa vet. Siyempre, ikaw kinakabahan ka. Number 1, kinakabahan ka. Mahal ba yun? Diba? That's a legit fear. Number 2, kinakabahan ka. Is this something risky? Kaya ba to ng pet ko at his or her age? Diba? Is this thing safe? Wala akong time mag-research. So, all of those overthinking is amounting to fear. So, pansinin nyo, if you are so nervous, ano yung reaction ng pets nyo? They will also be agitated. Kaya, yung mga ibang clients ko, no, when they book a reading with me, and they have questions around how they want to support their pets pagdating sa vet, no, ang lagi kong sinasabi is, regulate your own emotions. Regulate your own fear. Don't invite the fear, no? So, pag nagpupunta kayo doon, make sure you are calm. Practice deep breathing. Dapat yung paghinga nyo is very normal. Longer exhales, shorter inhales,
para hindi magpanic yung animals nyo. Pag tinignan kayo ng animals nyo, ay, cool na cool lang to si mama or si daddy, oh, 'di ba? So, hindi siya matatakot kasi alam niya that they're safe. He or she is safe. Kasi hindi ka natatakot eh. So, in the same manner, no, don't invite the fear na some people kasi legitimately, no, meron pa rin talagang mga taong natatakot sa lunar eclipse. But, practice not fearing the lunar eclipse. If you're somebody afraid of that, maybe distract mo yung sarili mo by watching a funny movie, cartoons, di ba? Or, again, try to do that grounding meditation earlier. Yung magkatabi lang kayo, put your hand on your animal, sabay kayong huminga. No? Stay neutral, stay calm. Kasi that's important para hindi mahawa yung pet nyo dun sa energy na pinoproject nyo. Okay? And number 4, observe without interfering. So, kapag yung animal nyo biglang nag-quiet down siya or parang medyo moving slowly, moving more with grace, no? Quiet, peaceful, sleeping, no? I-observe nyo lang. Kapag ka ganon, tignan nyo rin, how does your animal's behavior relate to the current state of the moon? Wala na ba yung moon nung time na yon, 'di ba? Or pawala pa lang siya? How do they change after bumalik yung moonlight, no? So, observe nyo lang yung pets nyo. And then, whatever is needed, offer your presence. Animals often process natural cycles without needing human correction. So, that's one thing, no, that we can learn from them. We should also learn to observe ourselves, how we react to things and how we respond to certain situations. Alright. So yan, salamat Miss Mary Chris sa inyong binahagi sa ating program, Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Speaking of full moon and total lunar eclipse, pero this time, ating munang bigyan ng experiences ng iba nating mga kasamahan. Si Brother Ron Bustamante ng DZRH Riders Group ay talagang meron ding may share sa atin na experience about kabilugan ng buwan. Ano ba yun? Nakakatakot ba yun, Brother Ron? Ito, atin ang panoorin ng kanyang testimony at na-share yung kanyang experience sa ating programa, Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi mga kamisteryo. Ako po si Ron Bustamante ng Caloocan. Share ko lang sa inyo ang experience ko tuwing full moon na hindi ko makakalimutan. Habang nag-ride ako nito sa bandang malapit sa Banahaw, nung nahinto kami sa may bandang malapit sa Batis, nakakita ako ng isang figura na isang babae na nakakasilaw. Talagang puting-puti siya na bigla na lang naglaho. Pero sinaloob ko na lang to dahil para hindi na matakot yung mga kasama ko. Nung habang nagra-ride na kami papauwi, naramdaman ko naman siya na nandito sa aking balikat, na ang bigat-bigat na hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Na habang nag-ride kami, para bang nandito na 3 kilo, 4 na kilo nakasabit sa balikat ko. Sinaloob ko na lang din yun. Hanggang sa makauwi na ako ng bahay, ang aking ginawa, kumuha kagad ako ng uling at insenso, kamangyan. Nagpausok ako hanggang maya-maya naramdaman ko nang nawala yung engkanto na sumama sa akin habang nasa biyahe ako. Kaya isa yun sa mga experience na masishare ko sa inyo, na kung sakasakaling pupunta kayo o aalis kayo ng bahay, bago kayo umalis, magdasal kayo,
kung maaari, magbitbit kayo ng mga Lucky Charm or kung ano yung hiyang sa inyo na makakatulong sa inyo sa paggabay at pagbalik tayo yung mga bahay. At huwag niyong kalilimutan na lagi pong magdasal sa Diyos Ama. Salamat po. And tonight, salamat Brother Ron, Bustamante. Tonight, atin namang pagbigyan daan itong may share sa atin experience ni Brother Arvin Capasilio ng Quezon City. Isa rin po siyang paranormal researcher, isa siyang astral traveler, and kasama rin natin siyang dumalo sa mga seminar and workshop ng namayapang si Professor Jimmy Licauco ng Inner Mind. Ito ang kanyang share sa atin. Ano bang kanyang advice na dapat na gawin during full moon? Ito si Brother Arvin. Go ahead, Brother Arvin. Hello po sa kanilang lahat mga kaibigan. Arvin Capasilio po ng Quezon City at welcome po sa programang Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio. Bata pa po tayo, marami na po tayong naririnig sa tuwing sasapit ang gabi, kabilugan ng buwan. Nandyan po ang nagpaparamdam daw po ang mga yumao. May mga gumagalang elemento. Naglalabasan ang mga aswang. Maraming nagaganap na sakuna. Mga umaalulong na aso. At kung ano-ano pang mga kwento. Personally, meron po akong na-experience nung sumapit ang gabi na bilog ang buwan. Yung una ko pong experience, nangganap po ito doon po sa lugar namin sa Mandaluyong. Meron po akong relative na sinaniban ng isang spirito dahil naglaro po ng spirit of the coin. Ang sabi ng espiritong nakasanib sa kanya, gusto daw siyang kunin at gagawin daw po siyang reyna doon sa kaharian ng kanilang mundo. Habang nangyayari po yun, tinawag ko po ang aking mga kaibigan. At nagpunta po kami sa isang matandang albularyo doon sa lugar namin. Sinabi ko po sa matandang albularyo na to na sinasaniban ang isang relative ko. Tinanong ako nung albularyo kung kamag-anak ko daw ba. Sabi ko, opo, kamag-anak ko naman po. Ang ginawa nitong albularyo, kumuha ng isang maliit na papel. Pinasulat ang pangalan ng relative ko at maya-maya kumuha po siya ng isang bolang kristal. Yung papel na may pangalan, tinapat po ang bolang kristal at sinabi sa akin, pagmasdan mo nga kung yung pangalan ay baliktad. Nung tinignan ko ang bolang kristal, binasa ko ang pangalan, nakabaliktad ang pagkakasulat ng pangalan. Kaya sabi ng albularyo, masamang espiritu ang nakasanib sa kamag-anak mo. At ang sabi pa sa akin, pakitignan nga sa labas, tignan mo kung bilog ang buwan. At yun nga, pag tingala ko sa langit, bilog ang buwan. Kaya ang ginawa po ng albularyo, kumuha na naman po ng isang maliit na papel. May sinulat po siya na Latin o basta salita na hindi ko maintindihan Tiniklo po niya at ang instruction po niya sa akin, ilagay ko daw po ito sa baso at ipainom doon sa kamag-anak ko na sinasaniban. Kaya dali-dali po akong bumalik doon. Kaso laking gulat ko naman po, may kinuha na rin po pala silang sarili nilang manggagamot na kakilala. Nakita ko na lang po, yung mga daliri sa paa, iniipitan po ng stick. Pinagdikit-dikit po ang daliri, umaaray itong pero ang nasasaktan daw yung nakasanib sa kanyang katawan. Inabot po ng mahigit 1 oras bago po lumaya sa katawan yung nakasanib. Yung papel na nakuha ko dun sa matandang albularyo, hinayaan ko na lang po sa bulsa dahil magaling naman na po yung kamag-anak ko. At ang ikalawang experience ko po, nung nagtatrabaho po ako doon sa Visayas region. That was 2005. Yung katulong po namin doon sa opisina, sinaniban din po. At ito naman nakasanib sa katawan niya, galit na galit. Bakit? Kasi yung bahay daw nila doon sa likuran ng aming opisina,
pinutol daw. Ang tinutukoy po niya, yung puno na pinutol nung may-ari ng building. Ibang klase to. Iniipit na namin yung mga braso, pero nakakapumiglas siya, ang lakas-lakas niya. Tapos kumakanta pa, na para bang natutuwa dahil kaya-kaya niyang pumiglas kahit ilang beses namin siyang ipitin ng mga braso. Hanggang sa naisipan po namin na balutan ng kumot itong katulong na sinasaniban. Nung binalutan na namin siya, hindi na kami nakikita. Ang ginawa po namin, binuhat po namin ang katawan niya, isinakay sa kotse, at dinala po sa isang manggagamot. Yung manggagamot po kasi nakilala ko po yun nung minsan napilayan po ako sa basketball. Sa kanya po ako nagpahilot. Kinonta ko po siya, ang sabi niya, sige dalhin mo dito. Pagdating po sa bahay ng manggagamot, pinaupo siya. Kumuha po ng dahon ng luyang dilaw. Nilagay po sa isang mangkok. Sinindihan po, umusok. Biglang nagsisigaw itong katulong dahil hindi daw niya gusto yung amoy at maya-maya, bigla ho siyang nakatulog. And then afterwards, nakakausap na po siya ng maayos, meaning nawala na po yung nakasanib sa katawan niya. At pinaliwanag po sa amin nung manggagamot dahil nakita daw niya sa bintana, bilog ang buwan. Nung mga panahon na po yun, hindi pa po nagigising ang aking kaalaman o ang aking kamalayan tungkol sa mga ganyang bagay. Pero, yaan po ang pinagmulan ng aking journey para pag-aralan po ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Doon sa mga naikwento kong experience, nagkaroon tuloy po ako ng impression na merong hindi magandang nangyayari tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan. Hanggang sa nagising na po ang aking kamalayan, nagkaroon na po ako ng awakening, nagkaroon na po ako ng enlightenment. Dito ko po nalaman na if there is a bad side, there is also a good side. Yan po ang tinuturo ng yin and yang. Unang-una po, ang buwan ay nilikha ng ating may kapal para magbigay liwanag sa tuwing sasapit ang gabi, at ito ang magsisilbing gabay sa ating mga dadaanan, lalong-lalo na po sa mga hayop sa kagubatan at mga nilalang sa karagatan. Ika nga po, ang buwan ay tinatawag na natural satellite. Pangalawa po, ang liwanag ng buwan o ang kabilugan ng buwan ang siyang gumagabay sa mga naglalakbay sa dagat noong unang panahon. Ito po ay nagsisilbi sa kanilang pang-navigate. Pangatlo po, ang kabilugan ng buwan ang nagsisilbing inspirasyon para sa mga manunulat at mga artist, yung mga nagpe-painting. At ang huli po, marami pong nagme-meditate. Ang kabilugan ng buwan daw ang nakakatulong sa kanila para lumakas ang enerhiya na nagmumula sa langit at nakakaramdam din po sila ng calmness. Yun lang po mga kaibigan. Maraming pong salamat sa inyong lahat, sa inyong panahon, sa inyong pakikinig. Pero bago po magpaalam, magandang gabi muna po sa Grade 8 Fleming ng Quezon City Science High School. Maraming pong salamat sa inyong lahat at God bless po. So yan mga kamisteryo, ang ating mga panauhin tonight sa Gabi ng Misteryo, and I hope na nakatulong din po sa inyo ang ating mga panauhin, yung kanilang mga advice, yung kanilang mga tip, mga information, mga experiences during full moon and this coming total lunar eclipse. I-set aside po natin mga pamahiin during these days. Although of course we can take them as information that we can observe. Nasa atin na po yun. If we believe something bad to happen in the future, nasa sa inyo po yun. But I would suggest that we have to change that mindset, that we have to change into positive. During full moon, ako personally, I want to advise you, mga kamisteryo, na magdasal tayo, di ba? Mag-pray tayo sa ating pong lumikha. Magpasalamat tayo. It's a prayer of gratitude. You know, if we pray in gratitude,
we are already claiming yung dream na yon, yung wish na yon na wini-wish natin sa ating pong lumikha. So, during full moon, we have to claim. I-claim na po natin yon. Huwag natin isipin kung paano makukuha, but we claim it. We have to project it in our mind kasi dahil sa mind is very powerful, we can create that in the astral realm na nandoon na walang doubt. Yan yung power of visualization. So we can practice visualization during full moon. Very strong kasi yung energy na yon. So we can utilize that full moon energy, especially itong lunar eclipse energy, into very positive sa ating buhay, sa ating profession, sa ating pamilya, sa ating community, sa ating buong bansa at sa buong planeta. Ayan, di ba? Very positive dapat. Isipin natin yung gusto natin na magandang dapat na maganap. Hindi yung negative. Alright? Okay. So yan po, mga kamisteryo, ang ating episode tonight sa gabi ng misteryo tungkol sa full moon and total lunar eclipse. Kaya tuwing Sabado, alas 10 ng gabi, huwag niyong kaliligtaan, Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio, Television, and social media platforms sa ating mga cable channels. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, walang absent. See you all. Gabi ng Misteryo.